Ito ang GMA Regional TV News. Oras na po para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Soniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang isang lineman matapos makuryente habang ginagawa ang kanyang trabaho sa labrador dito sa Pangasinan. Sa bayan naman ng San Fabian, nasawi ang isang batang lalaki matapos mahulog sa kumukulong tubig. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Ang masayang ngiti ng bata, nasawi ang 2 taong gulang na biktima matapos malapnos sa mainit na tubig nitong Huwebes. Ayon sa kanyang lola, nagpapakulo siya noon ng tubig sa kaldero para sana gawing pangsuob sa kanyang mister na may sakit. Nilagay ko po yung kaldero sa may gilid ng bahay namin. Di pininasan ko po yung asawa ko. Tapos hindi ko naman po alam na itong mga bata, yung kapatid niya naglalaro. Tapos nung parang iba yung sigaw na nung bata na nagsisigaw na po talaga. Nung tinignan po namin, nandoon na po siya nakashoot sa kaldero. Iniahon niya ang bata at tinanggal ang damit na nabasa ng kumukulong tubig. Itinakbo siya sa isang ospital sa Dagupan kung saan siya namatay kinabukasan. Sorry kasi hindi namin naligtas yung buhay niya. Hindi po namin kagustuhan na magano'n ang mangyayari sa kanya. Sakit-sakit, isipin kung ikaw nga na malaki pag napaso masakit na paano na kaya yung nalublob siya doon sa mainit na tubig. Kaya ang sakit po sa amin. Kita ang lalaking iyan na nire-rescue habang nasa isang poste ng kuryente sa Labrador, Pangasinan. Ayon sa uploader ng video, una siyang nakarinig ng parang putok mula sa linya ng kuryente. Pagka dinig ko lang doon nung tuk, sabi niya, paglingon ko, yun, nakalaylay na si kuya. Nataranta ako, chinik ko yung ilaw, meron pa. Ayon sa mga otoridad, isang lineman ng Central Pangasinan Electric Cooperative ang biktima. Nagsasagawa raw noon ng preventive maintenance sa mga linya ng kuryente. Aksidenteng nahawakan niya yung primary line ng kuryente. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng biktima na dinala sa ospital at doon binawian ng buhay. Bumuo na ang pamunuan ng San Pelco ng Fact-Finding Committee para imbestigahan ang insidente. Kailangan kasing tuwing magsasagawa ng preventive maintenance, walang dumadaloy na kuryente sa mga aayusin na linya. Yun po yung tinitrace namin kung bakit nagkaroon ng parang lag doon sa information, doon sa So ongoing po yung investigation. Tiniyag din ng San Pelco ang tulong sa pamilya ng biktima. Hindi muna nagbigay ng pahayag sa GMA Regional TV ang pamilya ng biktima. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.